Greetings po mga kapatid, welcome back to my channel. Maraming salamat po sa Diyos at meron naman po tayong pagkakataon para makapag-vlog. Bago pa lang sa aking YouTube channel, welcome sa Kuya Market. On today's video mga kapatid, meron po tayong returning na customer. Ewan ko natatanda mga kapatid. Ito po yung Lancer, ayan, na pizza pie. Yan, pizza pie po yan. Ito po yung dati na 4G13 na makina na Lancer pizza pie na kinabitan po ng 2E carb. Ngayon po napagdesisyon na ng may-ari na ibalik siya sa stock carb. Ayan. Ngayon po mga kapatid, syempre ang i-share ko sa inyo ngayon yung vacuum lines niya. Vacuum lines and ano ba ginawa ko, ano yung ignition timing, paano ako mag-ignition timing, and paano ako magtono ng carb. Ayan, kung interesado po kayo, watch this video. At bago po ang lahat, nais ko po muna magpasalamat kay kapatid Brad Jezreel Nepomuceno. Ayan, maraming salamat po sa Diyos, Brad. Yan, at sa totoo lang po mga kapatid, wala akong kaalaman sa mga vacuum lines ng 4G13 Lancer na pizza. Yan, buti nag-share po si Brad Jezreel ng kanyang info regarding po sa vacuum lines ng ganitong klaseng makina. Ngayon po mga kapatid, dalawa po yung pagpipiliin natin, yung kumpleto and yung hindi kumpleto. Itong gagawin natin hindi kumpleto kasi po may problema na po yung kanyang, yung meron po ditong part na kulay green hindi ko lang po sure kung anong tawag doon. Parang kulay green siya na siguro modulator po ata siya tawag doon. Paki-comment na lang mo kung ano po yun. Hindi ko alam kung anong tawag doon. Yun, kita nyo nakadelete o wala. And ito po, nakadelete din po yung kanyang BBSB. Yan. Bakit po yung nakadelete? Kasi in case po mga kapatid, sinunod nyo po, ayun tawag dito. In case po na hindi nyo sinunod nyo po yung original na ano niya, vacuum lines na kumpleto at malakas po sa gasolina, kahit anong tono niyo ng carb, ganun pa rin, medyo nalalakas pa rin po kayo sa gasolina. Masasuggest ko po na sundin niyo po yung kagaya ng kay Brad Jezreel. Tinanggal niya yung dito part dyan, yung kulay green, and yun din niya pinagana yung BBSB. Bakit? Ito po kasing mga parts na yan nagmamalfunction na, at yun po yung nagkokos kung bakit lumalakas sa gasolina itong ganitong klaseng makina, kaya lumalakas siya. Simulan po natin dito sa vacuum advancer ng distributor. Yan. Ito po mga kapatid is ported vacuum advancer po ito. Ported vacuum advancer. Ibig sabihin, ported, kailangan ikubit nyo rin ito sa ported vacuum ports ng ating carburetor. Yan. Ito po, yun. So, dito nyo ilalagay yung kabilang end nyan. Ito po yung mga kapatid. Ayan, dito po yan mga kapatid. Yan. And then yung sa ilalim po niyan, ayan, bye-bye lang po tayo pababa. Ayan, ito naman ang kabilang end niyan. Yan, ito yung sa ibabaw na. O yung bababa lang tayo. Ang kabilang end po niyan, papunta po yan sa charcoal canister. Yan. Ayan. And sa charcoal canister, ayan, meron siyang dalawang ports. Dito nyo siya ikakabit. Ayan. Bago yung kabilang ano naman, ito, papunta siya doon sa manifold vacuum po siya. Ayan. Bali po mga kapatid, ito ay i-connect mo naman dito. Dito naman siya. Ayan. Ayan.
nakita nyo to. Ayan. Ayan yung ports nyo, no? Ayan. Ito. Nasa left side. Oh. Lipat naman tayo sa kabila. Dito. Ayan. Ito naman. Ayan. Packet naman ho yan. Paganyan. Ayan. Ayun. Kanyang dyan siya nakakabit. Tapos ito nakakondem. And then ano pa ba? Ito. Ayan, ito. Nakakondem po yan. O yan. Basically ganun lang po yung mga vacuum noise niya eh. O ito naman yung sa aircon. O yan, aircon. Ito yung idle up air ng idle up actuator ng ating aircon. O. Ayan. Punta siya dito sa ayan, dito sa idle up. Yung kabilang end papunta naman siya dito. Ayan. Tapos ito naman po ano to tubig yan. Tubig po yung lumalabas dyan. Ayan, dito lang po siya. Sa kabila, dito. Sa kabila. Ayan. Ay, dali lang po mga kapatid. Ayan, wala na akong ayun, PCB valve. Ito lang naman. PCB valve dyan. Oo, yan. Ganun lang po mga kapatid yung kanyang kumbaga yung simpleng vacuum reroute nya. Ganun lang po. Ngayon yung isa, kung gusto nyo pa rin i-retain yung dating ano nya, yung may nakakulay green ngayon, tsaka yung ito, pagaganahin nyo yung yung BBSB, message nyo lang ako, i-send ko sa inyo yung diagram. Ayan, ganun lang po. Okay po, isa naman natin yung kanyang ignition timing. Yung ganitong makina po mga kapatid, sineset po siya sa 9 to 10 degrees before top dead center. Ayan, nakita nyo mga kapatid, ayan, 0 and 10. Ayan, nakalagay BTDC, before top dead center. Ayan mga kapatid. Ayan, kung makikita nyo, ayan biblink siya, doon ko siya tinapat sa 10 degrees. Ayan, kung mamamagnify ko pa, ayan 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 nagbiblink yung kulay puti, nagbiblink siya. Sana wag yung mga buo. Ayan, diba mga kapatid, ano siya nakatapat sa 9 or 10 degrees before top dead center. Ayan, ayan. Okay, set na natin yung kanyang ignition timing. Dito naman po tayo sa carburetor nya. And actually mga kapatid, na itono ko na to, pero pakita ko pa rin sa inyo kung paano ko siya itinono. Okay, yan mga kapatid, 22 inches of mercury yung ano niya. Okay, paano pa ginawa ko? Usually ginagawa ko mga kapatid, ito, sineset ko muna siya sa sasara ko siya, and then saset ko siya ng 1.5 turns. Ayan. And then ito mga kapatid, ito naman yung pinipihit ko. Ito, yan, minsan po mga kapatid, meron niyang takip, kaya hindi mo maitono, hindi ka makapagtono dyan. Wala kayong ibang gagawin kundi kumuha kayo ng 19mm na socket wrench, tanggalin mo to. Pag natanggal mo po yung mga kapatid, sa loob, paluin nyo lang ng sa loob, matatanggal nyo na yung takip nito. Yan, pag natanggal nyo na yung takip niya, yan, mapipihit nyo na po yung kanyang adjustment
sa loob. Napipihitin natin yung adjustment screw dito. So dapat naka 800 RPM siya. Yan, 800 RPM. Then try natin pihitin to ng paluwag. Gagawin po natin mga kapatid, hanapin natin yung pinakamataas na engine vacuum in inches of mercury sa paluwag na pihit and sa pahigpit na pihit. Yung muna is paluwag na pihit. Okay, yan. Kita nyo lalo bumababa. Lalo siya bumababa. Okay. So kanina ang highest niya is 21 eh. Sabihin ko mga kapatid, pipihitin ko siya ng pahigpit. Mga kapatid, medyo matigas lang tong screw dito. Pipihitin ko naman siya ng pahigpit hanggang sa makuha ko yung highest na reading niya. Kaya gagawin ko ng ibang tool to. Mahirap magpihit, tsaka mahirap magpihit habang nagbibideo. Okay po mga kapatid, nang pinihit ko ng pahigpit, ayan, tumaas po siya hanggang dyan. Ayan, estimate ko na sa mga 21 inches of mercury sa 800 RPM. Ayan po, ang adjust ko dito almost sarado na ito mga kapatid, sarado. So wala akong gagawin ngayon kundi ang pihit ko naman ay paluwag. Yan yung highest ko, di ba? Pag yan po yung highest ko, pag paluwag yan at bigla siyang bumaba yung ano niya, yung kanyang engine vacuum, bumaba pa siya sa 21, wala kang ibang gagawin kundi ibabalik nyo lang. Dahil ito, pahigpit ito eh, sarado na nga po yan eh. Ngayon paluwag, pipihitin nyo ng paluwag hanggang sa makita nyo na biglang mag-drop yan. Pag nag-drop po yan, ibalik nyo lang pahigpit hanggang sa makuha nyo ulit yung ganyang reading. Yan. So ayan mga kapatalo, nakakuha ko ng 22 inches of mercury. Ang ginawa kong pihit, pinihit ko ng paano siya, paluwag. And then nang bigla yung nag-drop, na-reach ko na yung 22. Sa kakapaluwag, bigla siya mag-drop. So paluwag ako. Pag nag-drop siya, ibalik nyo lang. Pag pumihit naman kayo ng pahigpit hanggang ma-reach nyo yung 22 inches of mercury. Yan. And take note, dapat naka 800 RPM. And wag, kailangan hindi umaandar yung fan. Pag nagpipihit kayo, yan, wag kayo magpipihit ng carb kapag umaandar yung kanyang rod pan. Okay, ngayon naman po, try natin na pihitin tong sa ibabaw. Ginawa natin 22. Try natin sa paluwag kung gagalaw siya, mababa yan o mas tataas pa. O walang reaction. Ang pihit ko na dito halos ayan o, sa vibrations ng makina baka matanggal tong screw na to. Pipihit tayo ngayon ng pahigpit, tignan natin kung may reaction siya. Ayan o, pahigpit siya o, pihit ko. Tuning po yan. Okay, ang pihit ko na dito, halos close na to. Kaya pihitin na lang natin to ng siguro mga 1.5 turn. Ayan o. Oh. May yan, mandarang pan. Mandarang pan. Dali lang. Kaya natin na mamatay yung pan. Ayan, tigil na yung pan. So, pilit naman tayo ng paluwag. So, sarado to. O, tingnan nyo mga kapatid. O, ayan, medya.
Uno. Uno media. Ayan. Ayan, ganyan po ako magtono ng piston type carb. Ngayon natin i-rev. 3,000, 4,000 RPM. Isa pa. Walang upo. Okay yung upo. Ano natin? Tono natin. No. Okay. Tingnan natin kung gaano kabigat ng load ng aircon niya. Isa natin yung kanyang aircon. Ayan. Model po nating pizza for today mga kapatad, wala siyang RPM gauge. Kaya si customer plano nyo maglagay ng RPM gauge dito. Ayan, maganda meron kayong RPM gauge mga kapatad para may mamonitor nyo yung RPM, kasi dyan po nangyayari pagka laging nasa 1,000 RPM yung ano mo RPM, dyan po nagsisimulang lumakas sa gasolina. Yung mga kapatid mo, tingin ko ano to, maganda tong nabili ni customer. Ito yung brand nya, CN Speed. Yan, okay siya, meron siyang manual. Hindi, bumili siya nito. Ayan, ito pang bracket para dito siya may pwesto. Ayan, dito. Ayan, ayan, pwede siya. Ayan po mga kapatada, kailangan yung bumili ng tawag doon yung 3M na ganito. Yan, na tape, 3M tape, para may pasok to dito. And bago nyo ipasok, meron po yung ano dito, switch sa ilalim, sa likod. Ayun, no? Yan, pang reset po yan eh. Yan, buwag na naman. Yan. Yan, ganyan siya. Yan, para maging accurate siya, kailangan i-press nyo lang siya. Yan, hold nyo lang. O, kita nyo, 4. Ibig sabihin yan, 4 cylinder. O, press nyo ulit ng isa, 5 cylinder. Press nyo ulit ng isa, 6 cylinder. Press nyo ulit ng isa, 7, 8. Yan, 1 cylinder. Pagka 1 cylinder, pag motor. O, pag 2 cylinder. O, pag 3 cylinder, pang multicap. O, so, kailangan niya nasa 4. Yan. Yan, okay siya. Ito po mga kapatid, meron siyang wiring diagram yan para sa tachometer. Yung red dito sa positive ng battery, negative itong black. Yan dito. Tapos itong white at saka yellow sa ignition switch. Ayan, para sa ilaw. Ito naman po yung para sa sensor sa may distributor. Kailangan po ito nakakonect sa negative terminal ng battery. Bali, ito po yung mga kapatado. Dito ko siya kunin. Ayan, yung ating distributor, mayroon siyang dalawang wire. Isang puti, yun o, puti
na medyo hindi naman ganun kakapal yung wire niya, ayun o, dito ko siya tinap para dito ako naglalagay ng tachometer. Ito yung isa makapal, black and white. Ito main wire po yan, main wire. Huwag kayo maglalagay dito po sa mga white na to. Yan yung ikakabit yung kulay green. Ito para gumana yung inyong RPM gauge. Yung ating pong vacuum gauge, dito ko siya kinabit. Ayan, manifold vacuum kasi yan. Ito, so sa intake manifold, ayan, ito po ginawa ko, nag-bypass ako, gumamit ako ng T. Yan, ng T para may connect ko yung vacuum gauge. Kaya mangyayari, after ko ito, no, syempre tatanggalin ko na yung T, itong hose na yan, i-re-recta ko na siya doon. Pwede na siya doon, dito, may mga manifold vacuum din yan eh, manifold vacuum. And dito, yun, manifold vacuum din yan. Isang yun ito sa dulo. Ayan. Eh mga kapatid, ito nga pala, nalimutan ko. Ayan, nakakabit siya doon. Ito po naman para nakakabit ito doon sa ating air cleaner. Ito, yan, mapansin niyo mga kapatid, dahil nakatanggal yung ating air cleaner, nilagyan ko ng mga plug. Ayan, mga plug. Nilagyan ko na siya ng plug. Ayan, kung pagkakabit nyo na, dito yung siya ikakabit. Ayan. O, yung dalawa dito. Meron kasi siyang HIC valve. Ayan, o. HIC valve po yan. O, ayan. Dalawa. Ayan. Dito po siya. Sa dalawang ito. Ayan. Katapat, o. Ito naman sa takip ng air cleaner. Ito, dito. Ito, dito po siya. Yan. Ngayon po mga kapatid, in case na pag kinabit nyo yun, mga vacuum na to, and bumaba yung inyong engine vacuum, ibig sabihin meron kayong vacuum leak. Kung ganon, kung siya may alam nyo na stack up open yung mga ito to, itong mga valve na to, naka stack up open yan, may i-plug nyo na lang na ganito, plug nyo na lang siya para hindi bumaba yung ating engine vacuum sa ating vacuum gauge, para hindi siya bumaba, lagi siyang nasa normal. Ito na yung output natin. Ayan, taas niya yung kanyang engine vacuum, almost 22 na. So ibig sabihin wala siyang vacuum leak. Ayan, makita nyo dito ako naglagay, dito ako nag-bypass. Ayan, ayan, sa aking vacuum gauge. Ayan, kaya sabi ko sa inyo, ayan, ang manifold vacuum ang pinuputos nito, manifold vacuum. Kaya dapat talaga pag magtotono kayo, nakatanggal to. Otherwise mangingilan po yan sa inyong pagtotono. HIC valve po kasi yan eh, HIC valve. Pag nag-bend yan, eh, pag nakaramdam niya ng init, nakahigop yan ng mainit na hangin, nagbe-bend yan. Ginagawa niya automatically, pinipihit niya sa cleaner side ang ating air and fuel mixture. So dapat talaga ito linyada ng ating sa air cleaner, hindi nakakabit. Ayan. And mga kapatid, ito po, pag nilagay natin to, nangyayari po, ayan, ayan, narinig nyo, gumagalaw siya, tok tok tok. Ayan, kaso mga kapatid, mainit na yung makina natin. Ang kinakapa ko, ayan, kasi dalawa yung butas nito eh, isa nakatapat sa exhaust manifold. So mainit yung pag nakaganito, naka-engage siya. Ang naka-open ito, hindi dito. Ito kasi cold air ang
hinihigop nito, mas malamig na hangin compare mo dito. Ito mainit ang mainit ang ganyan, nahihigop na hangin. Kaya maganda mga kapatid, ito wag na natin ikabit. Ayan, wag na natin siya ikabit para makapatad yung air na papasok sa ating makina is malamig. Ibig sabihin mga kapatid, ito ay para sa cold start system, para sa cold start system yan, para sa cold start system siya. Ayan, so dapat pagka tapos na yung cold start, wala na siyang vacuum. Yan, wala na siyang vacuum. Pag kinakapa ko dito, ayan, ayan, nakababa, gumagano'n siya mga kapatid eh. Ngayon nakababa siyang ganon, yung parang valve o flapper niya. Kaya ang hangin na naiigop niya ngayon, yung nandito, hindi yung nasa ilalim. Kaya ito, lalagyan na lang natin ito ng plug. Kaya po mga kapatid, sana po nagustuhan nyo ang aking video for today. Ito po si Kuya Makel saying maraming salamat po. Maraming salamat sa Diyos.